Hello, good morning mga kapatid. At nandito na naman tayo ah, sa isang munting aralin. No? Munting aralin patungkol sa salita ng ating mahal na Ama at patuloy na lumago tayo sa kanyang salita, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang itinakdang landasin ng ating pambuhay. So, ang ating topic ngayon ay patungkol sa ikaapat na utos ng ating mahal na Amang Yahweh na kung saan ang utos na ito ay pinaka-controversial dahil ito'y napakalawak na usapin, no? When it comes to religions. So, napaka-controversial na usapin, subalit wala tayong magagawa sapagkat ito'y itinakda ng Ama. Sa Kanya ito galing, siya mismo ang sumulat nito. Kaya minamahal kong mga kapatid sa araw na ito, pagbulay-bulayan po natin at pag-aralan upang sa gayon ay mas lalo nating maunawaan, maintindihan na bakit ito ay tila iniiwasan, tila inaayawan, at tila maraming ayaw nito. Ngunit wala tayong magagawa sapagkat ito'y itinakda na sa simula't simula pa. Kaya mga kapatid, kung handa na kayo, umpisahan po natin, bulay-bulayin po natin ang salita ng ating mahal na Ama, yung ikaapat na utos na kung saan ay patungkol sa katahingahan o yung tinatawag na Shabbat. So, bago tayo mag-start, let's open this meditation and prayer. Yes, Heavenly Father, we thank you, Abba, sa oras na ito na kung saan ay binigyan mo ng pagkakataon, Ama, ang iyong lingkod upang makapag-meditate, makapag-share ng salita mo sa pamamagitan ng platform na ito na kung saan ay maihayag po ito, mahal na Ama, sa lahat ng dako. Dahil napapanahon, Panginoon, na marapat at dapat kami bilang pinili mong bayan, pinili mo para sa iyo, mahal na Ama, ay lumakad kami, sumunod kami ayon sa katwiran mo. Kaya mahal na Amang Yahweh, pakapuspusin mo ang iyong lingkod na ito ng iyong kapangyarihan, ng Ruach HaKodes, mahal na Ama, upang siya gayon ay ma-deliver ko ng ayon sa perspektibo mo, ayon sa katwiran mo, ang salita mo. Kaya Ama, sinasamo ko ang pagsama mo sa iyong lingkod at ma-deliver ng ayon sa kalooban mo. To you alone is the glory, honor, and glorification, Abba Father Yahweh, through your Son and our King. This is I pray. Amen and Amen. 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 So, the fourth word of Yahweh in His commandments from kunin natin sa Exodus 20 verses 8 to 11. So ang sabi po ng banal na kasulatan, remember the Sabbath day to set it apart. 6 days you labor and shall do all your work. But the seventh day is a Shabbat or Sabbath of Yahweh, your Elohim. You do not do any work. You, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in 6 days Yahweh made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore Yahweh blessed the seventh day, or the Sabbath day, and set it apart.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, sa Tagalog version ng ating pong Biblia, atin pong mababasa sa Exodus 20, verses 8 to 11. So, Exodus 20, verses 8 to 11. Ganito po ang sinabi o ang nasusulat. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng mga nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa atin. So, malinaw po yan sa aklat ng Biblia, no? Sa English or sa Tagalog, na ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga. So, analyzing the fourth word, kung atin pong aaralin ang ika-4 na utos na ito ng ating mahal na Amang Yahweh, may makikita tayong 5 components na pinaka-essential o kung atin pong hihimayin, may 5 components dyan na napakahalaga na dapat po nating maintindihan. Una, it is a day of rest from work for people and animals. So yun ay itinakdang araw ng pamamahinga ng tao at ng mga hayop. Ito yung tinatawag na working animals, yung mga hayop na ginagamit sa pagtatrabaho. So sila man din ay nire-required na magpahinga. No? So isa yan na dapat natin maintindihan. Pinapahinto tayo sa mga trabaho. Dahil 6 days nga naman ibinigay sa atin para tapusin ang ating mga gawain. Sapagkat ang ating Ama ay tinapos niya ang kanyang gawain sa creation from day 1 to day 6. And in the 7th day, nagpahinga siya, nag-rest siya. So yun ang isa sa ating makikita na napakalaga na tayo bilang tao, nakatakda talaga ang ikapitong araw upang tayo'y magpahinga sa ating pong mga daily works. Okay? Yung mga gawain natin sa araw-araw. Number 2, it will be on the 7th day of the week. So ang araw na ng pamamahinga, itinakda ng Diyos is specifically during the 7th day of the week. Ikapitong araw. So ang ikapito, maliwanag po yan na hindi siya una, hindi siya pangalawa, hindi siya pangatlo, hindi siya pang-4, pang-5, pang-6, kundi siya'y ikapito. Hindi natin pwedeng baguhin yon. At wala tayo sa posisyon, wala tayo sa authority na baguhin, palitan ang itinakda na ng Diyos. Sapagkat sa Kanya yan, siya mismo ang nagpanukalan yan. Siya na may akda ng lahat ng bagay. Pag sinabi niyang ikapito, ikapito. Hindi pwedeng una, hindi rin pwedeng ika-6. So it is the 7th day of the week. Mga minamahal kong kapatiran, dapat maintindihan po natin ang sinasabi ng Biblia. So maglaan tayo
ng isang araw, which is yung ikapitong araw, para sa Kanya. Para dubusan natin siyang maka-fellowship at masamba sa spirit at sa katotohanan. Then number 3, ang araw na ito, sabi nga na the day is to be set apart. Sagrado. Sagrado ang araw na ito, banal, kaya pakaingatan sapagkat siya'y banal. At nasusulat din, magpakabanal kayo sapagkat siya'y banal. The day is to be set apart or to be keep it holy. Maliwanag po yan, mga minamahal kong kapatid. Di number 4, ito'y pinagpala niyang araw. Kaya ano pa ang ating ipag-aalala? Ano pa yung ating ikakabalisa kung ang araw na yon ay sinabi mismo ng author ng lahat ng bagay na yun ay pinagpala niya? Dapat tayo bilang mga anak niya, bilang pinili niya, marapat at dapat pagtiwalanan natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, maging buo nating pagkatao. Na hindi tayo mag-doubt, na hindi tayo manghinayang na sayang yung ating kikitain sa ganito, pag nagtrabaho tayo, sayang yung ating magiging. Sa Kanya yun eh. Hindi natin pwedeng angkinin ang hindi atin. Ang araw na ikapito ay binukod tangi ni Abba, ni Yahweh. It is for Him. Sa Kanya yun. Kaya nga, inintroduce niya ito sa tao in the very beginning, in Genesis chapter 2, after niyang likhain ang tao, nagtakda siya ng isang araw, which is yung ikapito, para i-introduce niya ang kapahingahan sa tao. Na magpahinga ka rin, dahil ako na nag-create ng mga bagay na ito, na mahinga rin sa ikapitong araw. Then number 5, it is a commemoration of creation. Kaya nga kung babalikan natin, sabi sa verse 8, remember, alalahanin natin na in the very beginning, sa simula't simula pa, ang Shabbat ay pag-alaala. No? Pag-alaala na ang ating Ama nagpahinga sa araw na yon upang ituro sa tao, kay Adam, the first Adam, na ikaw tao, dapat magpahinga ka at magkaroon ka ng fellowship sa iyong Creator, sa lumikha sa iyo. Dapat intindihin po natin, mga minamahal kong kapatiran. Intindihin natin, unawain natin, na ang Diyos, nagpahinga siya hindi dahil sa napagod siya, kundi bagkus ini-introduce niya ito, na tao kailangan mong magpahinga. Ang araw na ito specifically aking inilaan for you and for me, na magkaroon tayo ng intimate fellowship, na maalaala natin na in the very beginning, nilikha tayo ng Diyos na si Yahweh para magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya. Huwag natin ubusin ang panahon. Huwag natin angkinin ang mga araw na atin na lang lahat. Sa creation, it is organized, mga kapatid. Nasa ayos. From day 1 to day 7. No? Sa umpisa hanggang sa natapos at nagpahinga ang ating Panginoon. Kaya nga ang Shabbat o ang araw ng pamamahinga, ito'y ordinansa na sa simula't simula pa. In the creation, it is already an ordinance na itinakda ng ating Creator for us to
keep it, to guard, to obey. So, from the reasons of the and features given for keeping the Sabbath day, in the 10 words, the commandments, atin pong mapag-aalaman na ang ating Creator ang nagsit mismo ng perfect example o napaka-perpektong halimbawa kung papaano ito gawin, kung papaano ito inintroduce niya sa kanyang nilikha, which is yung tao, the first Adam on that time, at maging sa panahon natin ngayon. Kaya nga in the New Testament, tinawag niya the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Dahil in the very beginning, nilikha niya ang nilikha niya ang Sabbath, no? Para doon sa tao. Hindi yung tao para sa Sabbath. Itinakda talaga niya yung araw na yun, yung araw ng pamamahinga para sa tao. Na tao, kailangan mong magpahinga din. Dahil ako nga, na creator, nagpahinga din. Para magkaroon tayo ng fellowship. Yun ang sabi ng ating Ama, ang ating Creator. So, in the creation, the Sabbath therefore is a creation ordinance. Ordinansa na siya sa simula't simula pa nang likhain ang daigdig. Nandoon na ang Sabbath. Hindi lang sa Mount Sinai ibinigay ang batas patungkol sa Sabbath. Balikan natin nung time ni Adam and Eve. Sa panahon ni Adam, inintroduce na sa kanya ang Sabbath. Mga minamahal kong kapatiran. Kaya nga, napaka-importante ito dahil ito'y may significant ng kanyang tipan. At ang sabi din sa kanyang salita, ang Sabat ay tanda ng kanyang tipan sa tao, sa kanyang bayan, sa pinili niyang bayan, sa mga anak ng Diyos. Hindi lang ito para sa mga Jew. It is for the entire human race, mga minamahal kong kapatiran. Okay? The overall themes of Sabbath, which runs throughout the scriptures, is that Elohim set the seventh day apart for various purposes. May mga iba't ibang dahilan kung bakit isinit po niya yan. Bakit create po niya yan? Itapos naman in the 6 days. Bakit pa siya naglaan ng isang araw? It is because sa Sabbath, pag naintindihan natin ng maigi, pag naunawaan natin ng maigi, maintindihan natin in yung creation niya, no? Bagamat sumuway ang tao, nagkaroon siya ng redemption plan para maipanumbalik niya ang tao sa kanya. Then yung paghahari ng kanyang anak, sa second coming, the millennial kingdom or the millennial reign of our Master and King Yeshua, that He will reign for 1,000 years here on earth. Tandaan po natin, isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa atin. So, pag naintindihan po natin ang component mayroon sa Shabbat, maiintindihan natin yung plano mismo ng ating Ama for you and for me. Okay? So the Sabbath is a creation ordinance. Pag binasa po natin ang Genesis chapter 2 verse 1 to 3, nandun po yan. In the creation, in the very beginning, Elohim Himself set an example, perfect example, kung papaano natin susundin, kung papaano i-keep ang Shabbat. Dahil kanya to. Then the Sabbath was made for man. Nilikha ang Shabbat para sa tao, hindi yung tao para sa Shabbat. Maliwanag po yan. Bakit nilikha ang Sabbath para sa tao? Para ang tao magkaroon ng kapahingahan.
Ang ikapito'y pamamahinga. Kaya nga sa millennial reign ng ating Master and King Yeshua HaMashiach, magkakaroon po tayo ng tinatawag na kapahingahan. That is the Shabbat o the rest ng mga kubinante, ng mga taong makakasama niya sa kanyang kaharian. Kaya nga ang ating weekly Shabbat, kaya ginagawa natin yan, it is a rehearsal. Nire-rehearse natin dahil we are anticipating for the coming millennial Shabbat or the millennial kingdom na magre-reign ang ating Master and King. Maghahari po siya sa 1,000 taon at kapahingahan naman ng mga mananampalataya. So, the Sabbath belongs to the Creator. In Genesis 2. Nilikha niya yan, para sa kanya yan. Sa kanya yan eh. Huwag nating angkinin. Dahil sino tayo, nilikha niya lang tayo. Ibigay natin, kaya nga ang glory, ibigay natin lagi sa kung sino ang karapat-dapat. So dito, ang tanging karangalan, ang tanging araw na ito ay para sa Kanya. Sapagkat Kanya to. The Sabbath belongs to the Creator. Kaya nga ibinukuntangin niya yan dahil yan ay sa Kanya, hindi sa atin. No? Then, the Son of Man is Lord of the Sabbath. Pag binasa natin ang Mark chapter 2 verse 28 and Matthew 12 verse 8, maano natin doon na ang anak ng tao ay Panginoon din ng mga Sabat o ng Sabat o ng kapahingahan. Why? Balikan natin ang pasimula. Nilikha ang Sabat para sa tao upang ang tao ay makapagpahinga. Dahil ang araw na ikapito ay kapahingahan. Yun ang dapat nating maintindihan. At ang Shabbat po, ang violation o violating the commandments patungkol sa Sabbath is not a minor offense. Napakabigat po ang parusa pag atin pong binayolate ang batas ng Sabbath. Sa panahon noon, aalisin ka sa community, ilalabas ka, then babatuhin ka hanggang sa ikaw ay mamatay. Kamatayan ang parusa sa sino mang magtrabaho sa araw ng Shabbat o mag-violate sa araw ng Shabbat. Dahil ang araw na yan, it is to cease all of our works. Maliwanag po yan. Hihinto tayo, magpapahinga tayo dahil ang araw na yun ay kapahingahan o pamamahinga. Kaya nga tinawag na Shabbat means rest. Kapahingahan. Magpapahinga dapat tayo. And we will having a fellowship on that day. Fellowship ng tao at ng Creator. Dahil yun ang pattern sa simula't simula pa. Babalikan lang natin ang Genesis. In the very beginning. No? After ng creation, nagtakda ng isang araw ang ating Creator. It is the day of rest para ang tao magkaroon ng kapahingahan sa kanyang paggawa. At the same time, magkaroon ng fellowship sa lumikha sa Kanya. Then, the Sabbath is a sign. Ito yung napaka-importante. Tanda ng tipan. Palatandaan na ikaw at ako ay mayroong tipan sa ating lumikha. The Sabbath is a sign between Yahweh and His people. Maliwanag po yan. In Exodus 31, mababasa po natin doon from verse 12 to 18. Napaka-importante po, mga minamahal kong kapatid.
Kaya sinishare ko po sa inyo ito para mas ma-educate tayo. Hindi ko sinasabing hindi kayo educated. Napaka-marunong po ninyo. Pero i-refresh po natin ang ating pong kamalayan, ang ating pong unawa. Hilingin natin sa ating Ama ang karunungan na nagmumula sa Kanya para lubusan natin itong maintindihan na ang command na ito, it is for the entire human race. Hindi lang po ito para sa mga Hudyo o sa mga Israelita. Dahil ito'y tipan ng Diyos sa tao, sa kanyang bayan. And it is an everlasting covenant. Ang Shabbat po ay covenant. At ang sabi doon, it is an everlasting covenant. Habang nabubuhay tayo, habang may hininga tayo, sakop tayo, saklaw sa batas na yan. Magkakaroon lang po ng pagkaputol ang validity ng batas na ito kung tayo'y 6 feet below the ground. Ibig sabihin, wala nang hininga ang buhay natin. Doon lang. Pero habang may hininga pa tayo, habang nabubuhay pa tayo, habang nag-i-exist pa tayo sa mundong ibabaw, ang command ng Sabat ay mananatiling valid for us. Dahil yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Sang-ayunan niyo ako hindi. Ang Biblia, pag binasa po ninyo, nandyan po yan. Kayo na ang bumasa. Exodus 31, verse 12 up to 18. Nandyan po yan. Meron pa yan, Ezekiel. Sa aklat ng Ezekiel. Chapter 20, verse 12 and verse 20. Nandun din po yan. It is a sign between Yahweh's people. Tanda po yan ng tipan. So ngayon, kung kung hindi mo in-observe ang Sabat, ano ang proof? Anong patunay na ikaw ay anak ng Diyos? Anong patunay na ikaw ay pinili ng Diyos? Ano ang patunay na kabilang ka sa bayan ng Diyos? The fruit is in the Sabbath. We need to observe it. We need to keep it. Dahil yun ang nakasulat. Hindi natin pwedeng baguhin dahil ang nakasulat na yan, nakatakda na yan, itinakda na yan, mismo ng kamay ng ating Ama. Sino tayo para ilipat ng araw yan? Sino ang tao para baguhin yan, baliwalain yan? Mismong kamay ng Ama, kamay ng Creator, ang sumulat po niyan. Kaya malaking kalapastanganan na hindi po yan sundin ng tao. Think about it, my dear beloved brethren. Panahon na. Lumaya. Pinalaya. Actually, pinalaya na tayo 2,000 years ago. Pinalaya na tayo ng kasinungalingan. But still many of us today still slave and in prison of lies and falsehood of this world. Sabi nga, the fruit will set us free. The Torah is the truth. And we need to worship Yahweh our Elohim in spirit and in truth. And the truth will set us free. Next, the Sabbath is an everlasting covenant. Yan. Exodus 31, verse 12 to 18. It is forever.
Tapos sasabihin natin walang forever. May forever po. Ito sinabi. Everlasting covenant. Walang hanggang tipan ng Diyos sa tao. At kung sinasabi ng mundo na walang forever, may forever po. Dalawang forever life o eternal life forever sa kingdom o sa kaharian ng Diyos. Then, forever din na kamatayan sa lugar ng impyerno. Dalawa lang po yan na forever. Mamili. The choice is yours. Life or death. Kaya nga sinabi ng kasulatan, choose life, choose Torah, choose the way of life. And it is the word, the Torah, the principles of life going to the kingdom. Kaya minamahal kong mga kapatiran, gumising po tayo. Panahon na. Kitang-kita na natin nandyan na ang paggising ni Ephraim upang magbalik. Remember the prodigal son. The parable of the prodigal son. The awakening of the house of Israel. Kaya mga minamahal kong kapatiran, ako'y namamanhid. Ako'y nag-aanyaya. Kung kayo ay may katanungan, nandyan po ang Biblia. Basahin po natin. Pag-aralan po natin. Hilingin natin sa dakilang lumikha, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Humingi tayo ng karunungan at sagana siya kung magbigay. At tiyak ko, kung hihingiin po ninyo yan, maiintindihan po ninyo. Kaya muli, mga minamahal kong kapatiran, this is just the part 1 when it comes to Shabbat. Marami pa po, napakalawak ang aralin na ito. Kaya nga ito'y napaka-most controversial teaching when it comes to the word. Ito rin yung napaka-controversial na commandment at most hated command sa 10 words. Why? Maraming bawal. Maraming bawal. Narrow is the way to life, mga minamahal ko. And only few will found it. Kaya minamahal kong mga kapatiran, I pray to our Master and I pray to our Abba Father na ma-reach out kayo. Maihanda ang puso ninyo to receive the truth and to walk in the truth. Dahil siya lang ang pwedeng makapag-transform ng ating buhay through His Word, through His Torah, and Yeshua the Messiah. So muli, sa ating Ama, ang karangalan, kapurihan, pagdadakila. Sa pangalan ng kanyang anak, ang ating Messiah Yeshua. Amen and Amen.